National Teacher College. Ako nga po pala si Jacqueline N. Heredero. Ako naman po si Mel Arca. Ako naman po si Jasmine Angelica Missy Sarano. Maraming salamat po na pumayag po kayo na makapanayam namin. So, ang layunin po namin is, aalamin lang po namin kung paano nyo po na isusulong ang pagkaroon ng gender equality at paano ninyo na poprotektahan ng mga kababaihan sa inyong organisasyon. So, bago po namin simulan yung pagtatanong sa inyo, maaari po ba naming i-record itong pakikipanayam po sa inyo sa documentation na rin lang po? So wala naman pong problema and para din ma-express natin kung ano ba yung mga pwedeng malaman ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ayun na. Sige po, maraming salamat po. So, ayun po, simulan ko na po yung pagtatanong. Bago po lahat, maaari po ba namin malaman kung ano po ang inyong pangalan? So ako po si Jermaine Kyle Bacalio, SK Chairman po sa Barangay 778 Zone 85. Ayun. Okay po, salamat po. So, ito po yung question, yung tanong po namin, ano po yung mga pangunahing tungkulin ninyo bilang SK Chairman po? So ang pinakaunang tungkulin ko dito sa barangay is paano pakinggan yung mga kabataan dito na hindi nabibigyan ng boses, lalo na yung mga kababaihan natin and yung mga LGBT members natin na takot i-express kung ano ba yung gusto nilang i-express dito sa loob ng barangay. Ganun po. Okay po, maraming salamat po. So yung sunod ko po na tanong is patungkol naman po siya sa gender equality. So ano po yun to po? Yung sa inyo pong palagay, ano po ba yung kahalagahan ng gender equality sa inyong lugar? So dito kasi may mga times na hindi talaga na follow or hindi talaga nagkakaroon ng gender equality, lalo na yung mga kababaihan and yung mga LGBT member natin na natutukso, kahit yung tukso na minimal tukso lang na katulad nun sa mga lalaki na hindi natin napipigilan, nagkakaroon sila ng guts na mang-asar, na mamburi, ganyan. So ayun yung mga part na hindi talaga natin nakokontrol lalo na sa gender equality. Okay po. Ito po, follow-up question lang po. So sa tingin niyo po, paano po yung nakakatunggol yung equality po sa pag-unlad ng inyong komunidad or organisasyon? So nakakatulong siya katulad niyan sa ngayon na hindi lang katulad ko, hindi lang ako basta LGBT member and yung mga SK Council ko is may gay, may trans, may lalaki, may babae. So sa pagtutulungan na yon, hindi nagiging hadlang yung mga gender identity natin na gawin yung mga dapat nating gawin na ma-express natin yung pagtulong, yung hindi lang basta kaya ng lalaki, hindi lang basta kaya ng babae. So kaya natin gawin lahat in terms sa pagtutulungan. Ayun. Okay po, maraming salamat po. Sa susunod na katanungan naman po, mayroon po ba kayong mga proyekto o programang isinusulong na layunin niyo po is isulong ang gender equality? Halimbawa po, may mga seminar po ba kayo tungkol sa karapatang pantao o kaya programa na nag-encourage sa mga kababaihan o LGBTQ+. Siguro isa na rin yung sa na nagkaroon kami ng HIV seminar dito, katulong yung Manila Health Department na hindi lang namin naging participant is LGBT, meron din kaming mga kababaihan na nakinig and nagpa-test din naman to know na kung safe ba sila or hindi. Hindi kumbaga hindi lang siya naging exclusive for LGBT. So inopen siya for lahat, hindi lang sa babae, hindi lang sa LGBT, pati sa mga lalaki na nais malaman kung ano ba yung status nila. Kung safe ba sila or hindi na. Ayun lang. Okay po.
Ano-ano po yung naging pagbabago o epekto ng programang ito sa inyong komunidad o institusyon? So, naging ano nun is mas naging kampante or mas naging confidence. Ayun, mas naging confident yung mga nagpa-test na malaman nila na negative sila, na mas ano na sila, hindi na sila iwas sa tao, ganyan. Mas nagiging active na sila to join some activities and events dito sa barangay. Last na tanong po, paano po ninyo sinisigurado na pantay ang oportunidad para sa lahat ng kasarian sa inyong lugar? Gaya na lang dyan is kung ano ba yung mga pinopropose na projects ng SK Council. Kasi mas maganda na lahat makikinabang, hindi lang si ganto, hindi lang si ganyan. Lalo na sa panahon ngayon na hindi lang puro sports ng panlalaki yung pinopropose natin. Kumbaga mas ina-open natin siya na mas maging participative yung mga kababaihan natin or mga LGBT na part. Lalo na yung mga kababaihan na nahihiya na sumali sa ganito, sa ganyan kasi feeling nila hindi nila kaya. Okay po, at susunod na magtatanong. Ang sunod na katanungan naman po ay tungkol sa pagprotekta sa mga kababaihan po. Ang unang tanong po ay, may mga partikular po ba kayong programa o polisiya na tumutulong sa mga isyu ng karahasan o diskriminasyon laban sa kababaihan? At kung meron man po, ano-ano naman po ang mga ito? Dito papasok yung ano, yung barangay or city ordinance na pinapatupad natin lalo na kapag may mga reklamo, which is yung VAUSI, yung Violence Against Women and Children. So dito, meron kaming committee sa Mother Barangay na nagpapalawig na mas maiwasan natin yung mga ganitong eksena, lalo na yung mga sa mga bata na babae na kung baga laging napapalo, laging napubugbog. So andito yung barangay para alalayan sila kung paano ba talaga natin may iwasan yun. Kaya isa yun sa magandang committee na pinatupad dito sa bawat barangay na mas mapapalawig natin yung pagprotekta sa mga kababayan lalo na sa mga kabataan. Follow-up question naman po. Sa unang tanong po, sa mga pagkakataong may reklamo ng harassment o pananakit, ano po ang inyong proseso ng pagtugon? Ang pinaka-proseso natin dito is unang-una, kakausapin natin yung biktima. Tapos after natin makausap yung biktima, doon natin gagawa ng aksyon na makausap kung sino yung gumawa sa kanya or yung pinaka-suspect na gumawa nun. Para mas malaman natin kung ano yung naging istorya, bakit nangyari yun. Okay po, maraming salamat, Chairman. Huling follow-up question naman po. Paano po ninyo sinisigurong hindi mauulit ang mga ganitong insidente sa inyong institusyon o komunidad? Dito papasok yung pag-blatter. Kasi isa to sa pinakamakapangyarihang way para mas maiwasan natin na maulit yung mga bagay na ayaw naman talaga nating maulit. Kaya mas maganda na idaan na agad sa blatter para mas maprotektahan natin and maiwasan na yung mga ganong pangyayari lalo na dito sa loob ng ating barangay. Kasi dito lahat mag-uumpisa kung paano mo didisiplinahin yung mga gumagawa ng masama sa mga kababayan, sa mga kabataan. Maraming salamat po, Chairman. Susunod na magtatanong naman po. So ayun po, paano niyo naman po sinusuportahan ang mga kababaihan na nais maging bahagi po ng pamumuno o mas mataas na posisyon? Paano para sa inyo po? Katulad niyan is as SK chairman, yung mga sa SK Council ko, may 4 akong SK kagawad na babae. So, kapag may event, mas gusto ko sila yung nagpo-front, sila yung humaharap, sila yung nag-a-assist, ganyan. Kumbaga, mas para lang mas ma-express nila yung kung ano yung mga kaya nilang gawin na hindi nila ipapasa sa mga lalaking SK kagawad na nasa SK Council. Yung mga gawain na kaya naman talaga nilang gawin pero nauudyokan sila ng hiya or nauudyokan sila ng hindi ko yan kaya. So sila yung pinapapronta katulad ng may event, sila yung
isa sila sa mga pinagsasalita ko, sila yung mga nagiging speaker para mas ma-express nila na kaya nilang gawin without hesitation. Ayun po, nasabi niyo po may babae kayo na SK din po. So, nung ano po sila, kung kamusta naman po bilang ngayon po, di ba babae po sila, since kamusta naman po yung ano nila, sa posisyon nila po? Kumbaga, naging successful po ba yung sa tungkulin niya? Naging ganun po ba? Naging successful or mas nahihirapan sila? Or hindi naman po? Like, So far, sa mga naging events naman namin, hindi naman sila ganun nahirapan kasi alam nila kung paano nila lalaruin yung mga events namin. Gaya na lang kunyari, Santa Cruzan. Yung mga hiniwalay ko sila to, kumbaga kinalat ko sila, meron nakapeso sa likod, sa harap, sa gitna, with communication para mas alam nila kung paano sila gagalaw and paano nila maaayos yung process ng Santa Cruzan nang hindi sila nahihirapan. Kumbaga sila yung pinag-asikaso ko, ganyan. O sila yung pinag-assist ko together with the mother barangay, ganyan. Sa pinakahuling katanungan po, sa iyong karanasan bilang isang leader, ano po ang pinakamahalagang aral na iyong natutunan tungkol sa pagtataguyod ng gender equality po? So ayun yung babigyan ng boses yung mga kabataan, lalo yung mga kababaihan nga, na hindi naman natin mapagkakaila na hindi lahat ng babae is kayang humarap sa mga tao na hindi nila, ayun na kasi ang pinakamahirap sa kanila is nahuunahan sila ng hiya. Alam naman nilang kaya nila, pero nandun yung what if nila, nandun yung overthinking na ayun yung mas gusto nating iwasan. Kaya maganda na ayun yung naging way ko para hindi lang sila basta yung nasa gilid, although sila nga yung mga SK kagawad, pero ayaw ko nung nasa gilid lang sila kasi kaya na nila yan, which is alam mo naman sa sarili mo na kaya mo. Kaya ayun yung pinaka naging aral sa akin na hindi hadlang ang gender identity mo para magawa mo yung mga gusto mong gawin. ayun. So, ayun po. Doon na po nagtatapos yung aming mga katanungan. Yun po. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikipagbahagi po. Naway magpatuloy po kayo sa pagbibigay inspirasyon at magandang halimbawa sa iba. Maraming salamat po. Thank you po. Welcome Bye. po. Thank you.